Yon mga kamoryon, what's up sa inyo? At magandang gabi din. Maraming salamat po do sa mga nanonood po sa aking munting YouTube channel. Ganon din po dun sa mga nag-subscribe. At doon po sa mga mapapadaan po sa aking munting YouTube channel na ito ay paki-subscribe naman po. Ang ating pong vlog ngayon o video ay idedemo ko po sa inyo yung pagluluto sa amin ng Batchoy Marinduque. Bali kasi yung batchoy po sa Bisaya at sa Maynila ay iba. Yung pansit na may sabaw kung hindi po ako nagkakamali. Sa amin po ay iba. Ang ano, yun po mga kamoryon, ipapakita ko sa inyo yung pagluluto ng Batchoy Marinduque. Ito po ay original sa aming lugar sa Marinduque. Yun mga kamoryon, ipapakita ko sa inyo yung ating mga gagamitin sa pagluluto. Samahan niyo ako mga kamoryon. Yun mga kamoryon, bali ito yung ating recipe ngayong araw. Yung Batchoy Marinduque. Ito po ay version ko ng Batchoy Marinduque. Hindi ko po ito sinasabi na ito yung best. Pero ito yung aking version. Ang gagamitin po natin dito ay laman ng baka. Tapos atay ng baka. Usually na ginagamit dito ay yung laman ng baboy saka yung atay ng baboy. Bale, nasa lugar tayo na walang nabibili na ganong klase ng karne, kaya ang gagamitin natin ito. Pero ang usually po na ginagamit dito, yung laman ng baboy, saka yung atay. Bali, gagamit din tayo ng hotdog. Tapos, gagamit din tayo ng saging. Bali, ang ginagamit po talaga dito ay saging na saba. Malayo tayo sa Filipino store, kaya ang gagamitin natin ngayon, pansamantala, itong lakatan. Yan. Ano lang to, bali pipirtuhin natin yan. Matigas naman yung laman niya, kaya okay siyang, pwede siyang gamitin. Sinuulit ko po, hindi po ito yung talagang ginagamit na ano dito, na sangkap. Bali, papakita ko lang sa inyo na demo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nalalaman ko na pagluluto, saka yung version ko ng Batchoy Marinduque. Yun, gagamit din tayo ng carrots, sibuyas, bawang, luya. Tapos, syempre, gagamit tayo ng suka. Gamit din tayo ng cornstarch. Gamit tayo ng beef cubes para maging mas masarap yung lasa ng ating karne. Gagamit din tayo ng asukal. Gagamit din tayo ng ketchup. Banana ketchup po ito. Bali, konti lang yung ilalagay natin ito, pang paganda lang ng kulay, pero hindi yan masyadong nilalagyan. Gagamit din syempre tayo ng paminta, hindi yan mawawala sa ating niluluto. Saka gagamit tayo ng tomato sauce. Tapos green paste. Tapos siling pula. Saka syempre yung ating soy sauce, hindi yan mawawala. Yon mga kamoryon, ito yung version ko ng pagluluto ng Batchoy Marinduque. Yun, ulitin ko sa inyo kasi ito po ay originally sa Marinduque. Recipe ito ng Marinduque. Yung Batchoy kasi sa Manila, sa parteng Bisaya, yung may sabaw na pansit. Yun ang pagkakaalam ko na Batchoy. Pero yung Batchoy sa amin, iba. Yun mga kamoryon, samahan nyo ako sa pagluluto. Panoorin nyo hanggang sa uli. Gagayatin ko lang saglit yung ating mga panamya. Saka yung ating karne, gagayatin natin ng maayos. Yun mga kamoryon, mamaya update ko kayo. Yun, bali mga kamoryon, ginayat na natin yung ating mga panangkap, saka yung ating karne. Yun mga kamoryon, ito yung ating karne kanina ng baka. Bali ang hiwa niya, pahaba, saka yung ating atay, pahaba siya. Tapos yung ating hotdog. Tapos yung ating luya, medyo pahaba din po ang kanyang gayat. Yan Tapos yung ating bell pepper na pula, pahaba din yung gayat. Tapos yung ating carrots, pahaba din po yung gayat niya. Tapos ating bawang syempre. Ito po ay depende na sa inyo kung
kano karami ilalagay nyo na bawang. Ito yung sa akin. Depende na rin po yun sa dami ng karne na inyong gigisahin sa ating sibuyas. Tapos yung ating saging kanina. Bali ito ay hindi pa ito yung gayat niya. Pipirituhin muna siya natin ng ganito. Tapos saka natin siya hihiwain sa gitna. Tapos ihahalo natin. Yun mga kamoryon, umpisa na natin. Unahin ko lang pirituhin yung saging. Yun mga kamoryon. Yun mga kamoryon, umpisa na natin yung pagluluto. Unahin natin na pirituhin yung ating saging. Lagyan natin siya ng mantika. Yung tamang pang pirito lang. Bali, tatanggalin pa natin yung langis na yan mamaya. Kasi medyo masyadong marami yan sa paggigisa. Yun mga kamaryon, painitin lang natin ng konti. Tapos balikan natin pag pwede na ilagay yung saging. Yun, bali mga kamaryon, mainit na yung ating mantika. Ilalagay natin yung ating pipirtuhin na saging. Uulitin ko po, ang ginagamit po talaga dito ay saging na saba. Pero wala tayong available na mabibilan dito noon. Kaya ang gagamitin natin yung hilaw na saging na lakatan, yung nabibili sa supermarket. Bali mga kamoryon, hindi pa ito yung gayat nito. Bali, gagayatin pa natin ng isang beses siya sa gitna. Kasi masyadong malaki yan. Yun mga kamoryon, babalikan natin mamaya pag luto na siya. Pagbabalikin na natin. Yun, bali mga kamoryon, babalik na rin na natin yung ating saging. Bali, yung ginamit ko dito ay hilaw na lakatan. Kamoryon, kasi wala tayong sabang nabili. Para matigas siya. Hindi siya yung... Pag yung hinugdas yung gagamitin natin, madudurog lang yan. Yun mga kamoryon, balikan natin maya-maya na konti. Yun, bali mga kamoryon, okay na siya. Itatabi muna natin siya. Gagayatin pa natin ito mga kamoryon sa gitna. Bago natin nilagay doon sa ating niluluto. Bali mga kamoryon, ito na yung pinirito natin saging. Bali, hiniwa ko natin siya sa gitna para maging pahaba siya. Ang gagamitin nyo po ay saba. Wala lang tayong mabiling saba. Kaya ang ginamit natin ay yung hilaw na saging na lakatan. Yun mga kamoryon. Yun, bali mga kamoryon, okay na yung ating saging na pinirito. Ang susunod natin, gigisahin na natin yung ating karne. Ating sasangkutsahin na. Siyempre, lagay natin yung bawang. Yun mga kamoryon, bali okay na yan. Lalagyan na natin yung ating sibuyas. Sige, luto-lutoy lang natin yung mga kamoryon. Tapos lalagyan natin yung luya natin.
Yun, bali mga kamoryon, okay na to. Susunod natin yung ating luya. Ulitin ko po, ito ay version ko ng Batchoy Marinduque. Ito po ay na original sa amin na putahe. Try nyo rin lutuin mga kamoryon kung anong masasabi niyo sa lasa. Gigisa-gisain lang natin yung ating luya, tapos susunod natin yung ating karne mga kamoryon. Balikan natin mamaya pag okay. Yung bali mga kamoryon, okay na to. Lalagay na natin yung ating karne. Bali, nugasan ko na rin to ng maayos mga kamoryon. Kung magluluto kayo, ugasan nyo ng maayos. Mga kamoryon. Halo-haloin natin. Tapos ilalagay na rin po natin yung ating atay ng baka. Inuulit ko po, ang ginagamit po dito ay laman ng baboy, saka atay ng baboy. Wala po tayong nabili dito nun, kaya yan po ang ating gamit. Lalagyan po din natin siya ng konting toyo. Dalawang tablespoon. Bali, lalagyan na rin siya natin ng paminta. Yung sakto lang. Depende na po sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto nyo. Pwede lagyan natin paminta. So, syempre, huwag natin kalimutan haluin para magpantay yung kanyang lasa. Yun mga kamoryon, babalikan natin maya-maya na konti kapag ano na siya, sangkot siya na. Yun mga kamoryon, balikan natin. Bali mga kamoryon, nakalimutan ko lang sabihin sa inyo. Lalagyan din pala natin siya ng pineapple juice. Kalati lang nito kasi masyadong matamis to. Yung mga kamoryon, ito po ay inuulit ko, ito po ay optional, ito po ay version ko. Depende na po sa inyo kung maglalagay kayo. Yan, tapos mga kamoryon, haluin natin hanggang sa lumambot yung karne dyan mamaya. Babalikan natin yan mamaya pag sangkot siya na siya. Yan mga kamoryon, balikan natin. Yan, bali mga kamoryon, binalikan natin yung ating niluluto. Sa 15 minutes natin siyang sinangkot siya, yung karne, saka yung atay. Ngayon mga kamoryon, lalagyan natin siya ng suka. Isa, dalawa, tatlong tablespoon. Tapos haluin natin. Yun. Habang iluluto natin yan, ilalagay na rin natin yung ating carrots. Ito po ay style ko ng pagluluto. Tapos ilalagay na rin natin yung ating beef cubes. Huwag nating kalimutan na haluin. Tapos lalagyan din po natin siya ng ating tomato sauce. Huwag po natin masyadong damihan kasi medyo maasim ito. Lalagyan lang natin siya ng 3 tablespoon. Ito po yung sukatan ko, yung kutsara na to. Tapos
Tapos hahaluin ulit natin mga kamaryon. Bali, babalikan natin to mga kamaryon na pag okay na yung carrots niya, medyo malambot. Yun, bali mga kamaryon, okay na yung ating carrots. Medyo lalagyan natin siya ng kunting tubig, mga isang baso lang. Para magkaroon siya ng kunting sabaw. So habang pinapakulo natin yan, lalagay na rin natin yung ating green peas. Bali, ang ilalagay ko lang nito ay kalahati lang kasi masyadong madami ito. Ilang grams ba ito? Basta kalahati lang nito na 400 grams. Bali, ilalagay lang natin 200 grams. Mga kamaryon, tapos hahaluin natin siya. Lalagay na rin natin yung ating hotdog. Yun. Inuulit ko po, hindi po ako expert sa pagluluto. Sinishare ko lang yung nalalaman ko na masarap para sa akin. I-try nyo rin mga kamaryon. Huwag nyo rin palang kalimutan na mag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Yung mga kamaryon, papakuluin lang natin to mga kamaryon. Saka natin babalikan. Yung mga kamaryon, bali kulong-kulo na siya. Lalagyan natin siya ng ketchup. Ito po ay hindi natin masyadong dadamihan. Lagyan lang natin siya ng 2 kutsara. Para pagpaganda lang ng kulay. Saka medyo maganda-ganda yung lumalaban yung tamis niya. Ito pong nilalagay ko ay banana ketchup na UFC. Tapos haluin po natin siya. Comment kayo mga kamaryon kung anong sunod natin lulutuin. Or kung okay ba sa inyo itong niluluto natin. Tapos mga kamaryon, titikman natin siya kung okay siya. Yung lasa niya. Saka natin siya titimplahan ng asukal. Mga kamaryon, may ilalagay pa tayo dyan. Bari ang ilalagay natin dyan mga kamaryon ay puting asukal. Wala tayong nabili na pula. Pero usually yung ginagamit po dito pula. Kaya natin siya ng 2, 3 tablespoon. Tapos haluin natin siya mga kamaryon. Sarap na agad tingnan yung kanyang sarsa. Yung mga kamaryon, mamaya babalikan natin siya pag medyo luto-luto na ng konti. Medyo papakuluin lang natin siya ng konti. Yun, bali mga kamaryon, binalikan natin after 5 minutes yung ating niluluto. Lalagay na natin yung ating bell pepper. Yung pula. Ganyan po talaga ang pagkagayat yan, medyo mahaba. Yan, tapos halu-haluin po natin. Tapos mga kamaryon, lalagay na rin natin yung ating kaninang piniritong saging. Yan mga kamaryon. Tapos haluin din natin mga kamaryon. Ito po ay Batchoy Marinduque. Bali, ipapahuli na natin yung ating pampalapot.
Papakuluin lang natin ng mga 5 minutes pa mga kamoryon. Yun mga kamoryon, babalikan natin ulit after 5 minutes. Yun, bali mga kamoryon, binalikan natin after 5 minutes. Yan mga kamoryon na siya oh. Tapos titikman muna natin mga kamoryon kung okay ba yung kanyang lasa. Bali ang magiging outcome nito, matamis-tamis na medyo maasim siya. Ayun ang kanyang lasa talaga. Yun mga kamoryon. Sarap ng lasa. Bali lalagyan natin siya ng pampalapot. Gumamit pala ako dito ng cornstarch yung kalahating tablespoon. Kasi kunti lang itong niluluto natin. Pangit naman yung masyadong malapot nito. Tapos halo-haloy natin mga kamoryon. Yun, bali mga kamoryon, 5 minutes na lang, pwede na itong hihain. Ready to serve na mga kamoryon. Yun mga kamoryon, papakita ko sa inyo mamaya. Yun, bali mga kamoryon, luto na yung ating recipe. Yung batchoy marindoke, ito na siya. Bali mga kamoryon, ito ay popular sa amin na putahe kapag may mga handaan, yung kasalan, binyagan, at kung ano-ano pa. Yun mga kamoryon, ito yung ating batchoy marindoke. Try nyo rin mga kamoryon sa inyong kusina. Lutuin nyo kung anong masasabi nyo sa lasa. Pero sasabihin ko sa inyo, masarap ito. Yun mga kamoryon, bago ko pala isara yung vlog na to, gusto ko lang i-shout out si Boss Leo Gio Hamiro Jr. Boss, shout out sa iyo. Ganon din kay Mama Evangeline Limos Vlog. Ma'am, maraming salamat sa palagi mong panonood ng aking mga video. Kahit simple lang. Yon mga kamoryon, bali hanggang dito na lang yung ating unting video. Yon mga kamoryon, ingat kayo palagi at God bless to all.